Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inaprubahan ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang $1.14 bilyong na loan para pondohan ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa isang pahayag, sinabi ni AIIB Acting Vice President for Investment Operations para sa Region 1, Rajat Misra, ang pag-aproba ng loan ay isang hakbang para sa pinapangarap nila na magkaroon ng inclusive at sustainable growth sa Kalakhang, Maynila. Ang 32.15 kilometrong marine bridge ay magdudugtong sa mga rehiyon ng Central Luzon at Southern Luzon. Kasama din ang Asian Development Bank o ADB na magpapondo ng proyekto. Sa pagtayo ng tulay, inaasahan na mababawasan ang oras ng biyahe mula Mariveles sa Bataan papuntang Naik sa Cavite sa 1.5 oras na lamang mula sa dating 5 oras. Inaasahan din na ito ang magiging pinakamahabang marine bridge sa buong mundo. Inaasahan na $350 milyong ang kailangang pondo para sa unang phase ng proyekto. Dahil sa tulay, magiging magaan ang kalakalan mula Bataan at Cavite at malaki ang potensyal na maging tourist destination din ang mga ito. Nitong nakalipas na taon, inaprubahan ng ADB ang $2.11 bilyong na loan para pondohan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na halos 70% na ang overall progress status ng Metrorail Transit Line 7 o MRT7. Batay sa pinakahuling ulat ng DOTR, nasa 69.86% na ang kabuang progreso ng MRT7 nitong Abril 2024. Personal na ininspeksyon ni na Transportation Secretary Jaime Bautista at San Miguel Holdings Corporation Vice President Raul Romulo ang ginagawang MRT7 depot at Station 6 sa Batasan Station. Ayon kay Secretary Bautista, nakikita niya na mabilis ang konstruksyon ng proyekto at natutuwa ito na matatapos na nila ang bahaging ng MRT7 sa Quezon City na inaasahang magsisimula na mag-operate sa katapusan ng taong 2025. Hangad-an niya na sa tulong at pagsisikap ng lahat, maagang magbubukas ang bahaging ito ng MRT7. Dagdag pa ng kalihim, napakahalaga ng proyektong ito dahil inaasahang makapagbibigay ito ng serbisyo sa 300,000 na mga pasahero sa unang taon ng operasyon. Kapag natapos na ang MRT7, mula 2 oras, magiging kalahating oras na lamang ang biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nasa ikatlo at huling pagsusubok na sila sa vaccine para sa African Swine Fever o ASF at posibleng maaprobahan na ito sa loob ng taon. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, may 11 lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Ang mga lalawigan na ito ay ang Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bohol, Misamis Occidental, Sarangani, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Savellano, kailangang magtulungan ang BAI at ang Food and Drug Administration o FDA para mapabilis ang tugon nito sa ASF.
Una nang sinabi ng DA na ang BAI, FDA at Department of Health o DOH ay magkakaroon ng pagpipirma ng Memorandum of Agreement o MOA para mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng vaccine para sa mga hayop. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng 4.3% sa 419,370 metrikong tonelada ang produksyon ng baboy mula sa 5.1% paglago nitong nakalipas na taon. Ayon naman sa BAI, tumaas ang pag-aangkat ng karneng baboy ng 11.72% sa mahigit 128 milyong kilo sa unang quarter ng taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.